Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Galit na Luka Doncic ang makikita ng Dallas Mavericks. Isang bagay na mukhang tiyak na nga mga kaibigan. Kung naaalala nyo nga noon kung paano itrato ni Russell Westbrook si Kevin Durant noong unang pagkikita ng OKC Thunder at ng Golden State Warriors matapos sa lumipat ni KD sa Warriors, posibleng may ganitong mindset nga si Doncic kapag nagkatapat ang Mavs at ang Lakers. Ayon sa GM ng Mavs Nico Harrison ay nag-iwan siya ng text at voicemail subalit hindi nga daw siya sinasagot ng Slovenian star at sa palagay niya nga daw ay hindi siya gustong kausapin ni Luka. At sa palagay ko nga ay tama siya mga kaibigan. Kung nagulat nga tayo sa trade na ito, tiyak na mas nagulat si Luka at ang pamilya nito. Imagine midnight o madaling araw nangyari ang trade na ito mga kaibigan. Isipin mo biglang nakatanggap ng message si Luka na na-trade na siya patungo sa Lakers. Not even a warning para makapaghanda ang kanyang pamilya. Lalo na't may less than 1-year-old silang anak. Kailangan na nga nila lumipat ng bahay. Kung may business man si Luka sa Mavs o sa Dallas, ay hindi man lang niya ito naihanda. Kailangan niya nga mga kaibigan ibenta ang kanyang bahay at iba pang bagay. Literal nga na walang nag-e-expect nito to the point na ang tingin kay Luka ay tagasalo ng trono ni Dirk Nowitzki bilang Mavs legend and franchise player. Subalit ngayon ay nasa Lakers na siya. At na-trade nga siya nang hindi man lang nabigyan ng warning ng front office at na-trade pa nga siya sa Lakers na isang historic franchise subalit andito din nga ang Hollywood. Bukod nga sa nasusunog ito ngayon base sa personality ni Luka at pati na din ng iba pang European NBA stars ngayon at noon tulad nila Jokic, Giannis at Nowitzki at iba pa, hindi nga sila tulad ng mga American stars na gusto ang mga extra na bagay na nangyayari sa LA na madalas ay nakaka-distract sa concentration ng isang player sa basketball. Sa pag-trade ng Mavs kay Luka ay tila ba sinabi nila na hindi nila nakikita bilang isang winning player si Luka Doncic kahit nag-average pa lamang ito last season ng 33 points, 9 rebounds and 9 assists per game at dinala ang Mavs sa NBA Finals kahit na hindi pa siya 100%. Sa trade na ito ay tila ba sinasabi din nga ng Mavs na hindi sila willing mag-commit sa isang player na madalas out of shape at may potential na maging injury prone. At oo, kinuha nga nilang kapalit nito ay ang pinaka-healthy na player na si Anthony Davis na literal ay nagpapagaling sa injury ngayon. Sa trade na ito ay pinakita ng Mavs kay Doncic na hindi sila totoo sa kanilang salita at ngayon ay galit na Luka nga makikita nila. Literal nga si Doncic ay isang player na pinipersonal ang mga maliliit na bagay at ginagawa niya itong motivation. Tanungin nyo na lang nga ang Phoenix Suns na pinulbos ni Luka noong Game 7, ang Minnesota Timberwolves na may mga fans na tinatrash talk siya noon, ang Atlanta Hawks na trinade siya noong NBA draft at binigyan niya ng 73 points. So tiyak nga na ibang klaseng game ang ipapakita ni Luka kapag nagkaharap ang Lakers at ang Mavs. And just imagine a playoff series between these two teams. Malamang ay walang animosity si Luka sa mga former teammates niya. Ganun pa man sa front office at GM Nico Harrison, ibang usapan nga ito mga kaibigan. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?